Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo, on air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Isa sa mga susi para sa mas mahaba at makabuluhang buhay ay ang malakas na sense of purpose. Ito ay ayon sa panulat ni Dan Buettner, author ng librong The Blue Zones, Lessons for Living Longer from the People Who Live the Longest. Ikigai ang tawag dito sa Japan, o Reason for Being. Plan de vida naman sa Costa Rica na ang ibig sabihin ay life plan. Ikaw, anong plano mo? Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay ay tumutulong sa mga tao na magkaroon ng mas mahaba at makabuluhang buhay. Napaisip ka na ba kung ano ang purpose mo sa buhay? Naghahanap ka ba ng direksyon o calling na magbibigay sa iyo ng fulfillment? Ngayon, meron kaming kwentong tsak akong magbibigay inspirasyon sa iyo. Si Bert Labuaya ay Education Program Supervisor sa DepEd South Cotabato at host ng programang Bon Café Duata sa wikang Blaan na ang ibig sabihin sa Tagalog ay Dakilang Kabutihan ng Diyos. Ang 30-minute programang ito ay mapapakinggan sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice, ang FEBC station sa Coronadal, kung saan tinatalakay ang health, education at spiritual beliefs para makapaghatid ng pag-asa at pag-ibig ni Kristo. Hinubog ni na Bert at ng kanyang asawang si Nanette ang kanilang mga anak na may matibay na pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Lumaki si Bert sa isang orphanage, kaya alam niya ang hirap ng buhay. Pero hindi ito naging hadlang para makapag-aral siya at bumalik sa kanyang komunidad na may misyon. Manitiling konektado sa kanyang tribo at tulungan ang mga kabataan sa kanilang lugar. Meron kaming feeding program na pamilya para yun sa mga batang IP. Sinimulan ko yun noong pandemic kasi base sa nakaraan ko, kulang-kulang yung pagkain sa orphanage. So pag nakakita ako mga bata, hindi lang makakain ng maayos, yung nasa kali, parang may kumikirot dito. Yung na-experience ni Bert na kakulangan ang nagtulak sa kanya para tumulong sa mga nangangailangan. Ang koneksyon niya sa 1062 DXKI na nagsimula pa noong bata siya sa orphanage kung saan siya ay naabot ng mga gospel programs. Ngayon ay nagsisilbing platform para maabot niya ang kanyang komunidad ng parehong mensahe ng pag-asa kay Kristo. Nagpapatuloy ako dahil mahal ko ang Panginoon, mahal ko yung katribo ko. Yun ang gusto kong iiwan sa kanila. Yung boses na yun, na special sila sa Panginoon, regardless kung anong mararating nila, ano nangyari sa buhay nila, mabuti man o maayos, mayroong nagmamahal at may mabuting Diyos na nagmamahal sa kanila. Ang pagmamahal ni Bert sa mga Blaan ay galing sa kanyang malalim na pag-ibig sa Diyos at sa mga tao. Alam niya ang pagmamahal ng Diyos ay isang matibay na sandigan at ito ang nagtutulak sa kanyang passion na maglingkod. Inaanyayahan niya tayong lahat na makibahagi sa gawain sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay. Alam natin naman nangyayari sa mundo ngayon, sa politika, sa social media, sa buong mundo. Sobrang hirap. Ipag-pray natin yung mga ginagamit ng Panginoon na tumapang pa, huwag mahulog, dapat mabigyan pa sila ng lakas at saka yung masustain yung needs ng 1062 DXKI. Tsaka magpagamit tayo kahit piso-piso lang na maliit na bagay sa atin pero malaki yun sa Panginoon, may ipon-ipon natin. Tulong-tulong tayo hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, whatever you do, do all to the glory of God. At sa mga taga-Efeso naman, sinabi niya, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Kung ikaw ay bagong nilikha kay Kristo, ang panawagan mo ay luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Ano ang mabubuting gawa na pinapagawa niya sa iyo? Habang nilalakaran mo ang path ng iyong calling, sino ang kasama mong ipinadala ng Diyos? Sa loob ng mahigit 7 dekada, ang mga tagasunod ni Kristo tulad ni Bert ay kasamang lumalakbay ng FEBC, mula sa mga broadcaster at support staff hanggang sa mga partner at donors, para abutin ang mga tao ng pag-ibig at ebanghelyo ni Kristo. Sa tulong ng FEBC, sino kaya ang kaya mong abutin? Nais ka naming suportahan sa panalangin. Mag-message lang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. Salamat sa pakikinig sa The FEBC Report. Hanggang sa susunod, ingat at manatili kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.